Malinaw ang nakasaad sa 1987 Constitution. Walang impeached official na pwedeng makonvict kung walang concurrence o pagpabor dito ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon din sa batas, ang Senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Ibig sabihin, para makonvict ang nililitis na impeached official, kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado o 16 senator judges. Pero ngayong 20th Congress, may isang senador na di umano'y nagtatago. May isang senador naman na nakakulong. Ano kayang posibleng mangyari kung kulang ang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Huling nakita si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate Building noong May 14. Siya ay may warrant of arrest mula sa International Criminal Court bilang co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng madugong gyera kontra droga. As of June 15, tinutukoy pa rin ang kanyang kinaroroonan at patuloy pa rin siyang tinutugis ng mga otoridad. Nitong June 1 naman, sumuko si Senator Jinggoy Estrada sa mga tauhan ng PNP-CIDG at ikinulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Nahaharap si Estrada sa kasong plunder at 2 counts ng graft cases. Dahil sa umano'y pagtanggap niya ng kickback mula sa flood control projects ng gobyerno, mariin naman itinanggi ni Estrada ang mga paratang. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng kanyang opisina, kaugnay ng flood control, kickbacks at iba pang mabibigat na kaso. Bukod kay Estrada, sasampahan din daw ng ombudsman ng kasong katiwalian si Senator Joel Villanueva. Ito'y dahil sa paratang ng isang dating DPWH District Engineer sa Bulacan na tumanggap umano si Villanueva ng 150 million pesos na kickback mula sa isang infrastructure project. Inirekomenda naman ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na sampahan si Senador Rodante Marcoleta ng kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Ang rekomendasyong kasuhan si Marcoleta ay hinggil sa umano'y pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donations. Plunder, graft at indirect bribery naman ang inirekomendang maisampa laban kay dating Senate President Cheese Escudero dahil sa pagtanggap umano niya ng 586 million pesos na kickback mula sa ilang flood control projects. Si Senator Bongo naman ay sinampahan ng plunder at graft ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa Ombudsman. Pinangalanan din si Go bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity. Habang ang magkapatid namang sina Senators Mark at Camille Villar ay sinampahan ng reklamo ng Securities and Exchange Commission dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosure. Ang mga paratang ay mariing itinanggi ni na Villanueva, Marcoleta, Escudero, Go at magkapatid na Villar. Ang panukala ni Senator Ping Lacson, sakali raw makulong pa ang iba nilang kasamang senador, baka raw pwede ipaalam na lang sa Sandigan Bayan na payagan silang makasali sa trial at makaboto sa impeachment trial. Dininay din ni Senator Lacson yung sinasabi na baka raw baguhin ng bagong mayorya ang voting threshold. Iginigiit ni Senator Ping Lacson na kailangan sundin ang sinasabi ng batas na 2/3 ng kanilang miyembro o 16 votes ang dapat na masunod sa botohan. Sinang-ayunan nito ni Senate President Win Gatchalian. Ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, pwedeng idulog sa Korte Suprema ang issue kung kulang ang mga senador na dadalo sa impeachment trial. Gayunman, para kay Chua na bahagi ng House Prosecution Panel, dapat ang mga senador na personal na nakadalo sa impeachment trial lang ang boboto, pabor sa conviction o acquittal ni Duterte. Batay sa Republic Act 7080 o Plunder Law, ang sino mang public officer na humaharap sa criminal prosecution sa korte ay suspended, kaya hindi niya pwedeng gawin ang kanyang mga tungkulin. Kung siya ay senador, kabilang dyan ang pagsisilbi bilang senator judge sa impeachment trial at pagboto kung guilty o hindi ang impeached official. Sa Supreme Court resolution sa People versus Maceda at Supreme Court decision sa Trillanes versus Pimentel, sinasabing ang mga opisyal na nasa preventive detention ay hindi rin pwedeng magpatuloy sa kanyang practice o trabaho. Pero ayon kay Senator Lacson,
pwedeng iapila sa korte na ang suspension ng mga senador ay nag-a-apply lamang sa kanilang tungkuling bilang mambabatas at hindi bilang senator judges sa impeachment trial. Magkahiwalay na entity raw ang Senado at ang Senate Impeachment Court. Ang isa pa niyang mungkahi ay ipagpaliban muna ang impeachment trial hanggang mapaso ang 90-day preventive suspension. Ang babala ni Senador Lacson, kung hindi rin lang masusunod yung sinasabi ng batas na 2/3 votes o 16 votes ng mga senator judges ang masusunod, baka hindi na lang matuloy ang impeachment trial. Kaya dapat daw ngayon pa lang nilalatag na ng maayos ang proseso. Ako po si Mark Salazar para sa GMA News.